Morning mga kabady. Dito na po tayo sa farm at napaandar ko na yung makina. Papatubig na tayo. Tuloy lang natin yung patubig natin kahapon. Nag-iinit na tayo ng tubig para makapagkape muna tayo. Ngayong araw mga kabady, darating yung ating pulang papaya. So pamaya-maya siguro or mamayang tanghali nandyan na yan. Bali ano lang daw, 470 puno. Goods na rin. Lalaki ng kalamansi. Lalaki na. Imagine ninyo mga kabady, no? Nung tinanim natin yan, one stick lang. Ayun, ang laki na. Tignan nyo mga kabady, hindi na siya gano'ng tinutubuan ng sukal, oh. Kasi agad namin kaka-spray. Pero yung iba tubo na. Oh, ayan, oh. Biruhin na naman ang spray yan para hindi kumapal. Pagka kasi kumakapal mga kabady, matagal lang trabaho at mahirap, matagal. Bukod sa mahirap na matagal pang trabahuin dahil siyempre makapal. Iba pa naman yung damo na ito, matigas, malit. Ito, bilis lumaki mga kabady, oh. Umahabol sa presyo. Habol sa presyo ng mga kalamansi natin. Relax lang, relax. Ang tabayanan nyo yung 2,000. Gusto pa ng 2,000. kahit anong presyo nyan mga kabady, basta may mapitas tayo, pwede. Pero good news yan mga kabady, no? Ang bilis tumaas ng presyo. Lalo ngayong ano yan, lalo ngayong tag-araw niyan. Possible yan malakas talagang aangat. So 1.8 marumi. Ibig sabihin ng marumi mga kabady, andun pa yung bayad nung mamimitas tsaka nung red bag. So pag malinis, ang presyo ngayon 1.5 daw per red bag. Malinis na yun mga kabady, wala ka nang problema doon. Wala ka nang intindihing merienda, wala ka nang intindihin na pagkain. So malinis na mapupunta sa iyo yung 1,500. So ganun po yun mga kabady. So yung buyer kasi natin, may ano naman siya, may kasama naman siyang mamimitas. Kaya wala tayong problema sa mamimitas. Kung gusto nating maraming order talaga, pwede nating palusungin lahat ng mamimitas. Marami daw siya mamimitas mga kabady, 30 katao. So kahit na yung kalahati lang, no, yung 15 katao, makatigda dalawa na lang sila kamo, 30 red bag din. Pero posibleng makadalawang red bag lang sila sa loob ng isang araw bawat isa. Lalo't na medyo may bunga rin, medyo mabilis silang pumitas, medyo mabilis na makarami ng pitas kasi nga hindi naman sila naghahanap na. Iba kasi pagka pulot-pulot lang mga kabady, yung pinipili lang nila o hinahanap lang nila yung mga pitasin na malalaki, yung tinatawag na pulot-pulot lang. Pinupulot-pulot lang nila yung mga ubrang ng pitasin. Pero pagka talagang pabunga at medyo maganda yung naging laglag ng bunga niya mga kabady, mabilis lang makarami. Siyempre sa loob na isang puno, andyan lang sila, pitas lang ng pitas na ganyan, makakarami na agad sila. Hindi kagaya nung mga limang piraso lang dito, tapos tatawid na sa kabila, mga 3 piraso lang dito. Parang ganun ba? Pagka focus lang sila sa isang area. Tayok na to, pumayok. Ang pala masergahan. Mabilis naman yung tubig natin dito dahil nirekta ko na sa itong yung kabilado pinadaan kong paligi, pero ito nirekta ko na sa tudling mga kabady para mabilis. Share ko lang sa inyo mga kabady na ngayon nalaman na natin kung gaano o paano yung pagpapabunga ng kalamansi.
talagang masasabi ko sa inyo na hindi ganun kadali. Unang-una, syempre, kailangan nasa timing ka, tamang panahon. Tapos syempre kailangan tamang sukat din ng gamot ang gagamitin mo, lalong-lalo na sa pag-i-spray. Dahil lang isang sikreto ang buhay din ng kalamansi, mga kabady, nasa nagbobomba o nasa nag-i-spray. Kasi kung tama nga yung timpla mo sa gamot, tama rin yung gamot na ginagamit mo. At kung yung nag-i-spray naman basta in-spray nga lang, hindi rin ayos, mga kabady. Kaya kailangan ay marunong din, o dapat alam din nung nag-i-spray kung paano yung tamang proseso ng pag-i-spray. Kasi kailangan, mga kabady, walang mabalangkad. Ibig sabihin ng mabalangkad, wala dapat siyang mabaktawan. Ibig sabihin dapat kung ganyan siya kayabong, dapat tatago siya ng loob, tapos dapat paikot talaga, meron siyang na-sprayan, tinamaan ng spray. Meron kasing pag nag-spray ganyan lang, tas ganyan, tapos na. Tas ganun, tapos na. Kaya kailangan pulido. Sabi nga nasa nag-i-spray ang magandang resulta. So makikita mo siya after, pagkatapos na matagtag yung petals at lumaki na ng ganyan yung bunga. At pag nagbitaw na siya ng bunga, yung mga gamais, mga kabady, di man naglalaglag na siya ng bunga nun, na hindi niya kayang suportahan. So once yun na tagtag siya at puro sira yung nalaglag, so ibig sabihin hindi maayos o hindi maganda yung pagkaka-spray. Pero once na nalaglag siya at wala siyang sira, sinyalis siya na, mga kabady, na medyo napulido yung pagkaka-spray. So yun, mga kabady. Tsaka akala ko dati, mga kabady, ganun lang din magpabunga. Hindi pala. Napakagastos, mga kabady. Talagang nadiin tayo ng gusto dito sa kalamansi natin, kasi diba sabay sila. Sayang naman kasi kung ito lang pabungahin natin, tas yung kabila hindi. Although kaya naman, kaya lang, mga kabady, syempre may mga dapat din tayong unahin bukod sa kanila. Syempre yung mga bata na nag-aaral, panggastos pa sa pang araw-araw. Kaya lang sabi ko kay Commander, nandyan na tayo, kumbaga nakaano na tayo, nasa 7 baitang na tayo sa pagpapabunga ng kalamansi. Hindi naman pwede nating tigilan at pabayaan na, dahil mababaliwala lahat. Kaya ayun, nawa naman ng Diyos, mga kabady, maganda naman na nagresulta. Nagpabunga tayo, nagpalabas naman siya ng magandang bunga, medyo marami din. At yun, update ko naman kayo sa mga kaganapan ng presyo. Medyo umaangat-angat nga. At good news, 1,500 na per red bag, mga kabady. So imagine nyo yan. Ayoko munang magbilang ng sisiw kahit na meron na tayong itlog, mga kabady, tsaka na pagkapitasan time na talaga. Nakakatuwa lang na yung pagsisikap namin, kaming lahat dito, yan nagbunga na, o malapit ng harvestin yung bunga ng pagsisikap at pagod natin. Siyempre gastos na diin. Sabi nga ni Commander, yung nagigisahod mo, sabi niya dyan lang pumapasok. Yung sahod ko, mga kabady, pang sarili, na siyempre budget ko pang araw-araw, pasok lahat sa kanya. Wala talagang halos natitira, negative pa. Ito naman, mga kabady, hindi ko naman sinasabi sa inyo para kung ano man. Sinasabi ko to para may share sa inyo na yung sa ganito karaming kalamansi na 2,000 puno, hindi rin biro talaga yung gastos, pagod, tsaka yung effort na gugugulin mo para sa kanila. Ito nyo naman, mga kabady, nung na-hospital si Kaka, may sakit si Harvey, talagang kami ni Commander, talagang puspusan kami na hindi tayo pwedeng madelay sa spray. Kaya madaling araw pa lang, dito na kami, spray na kami. Tapos yun, patubig, spray. Talagang kasali yun, mga kabady. Pero nakita nyo naman yung resulta, di ba? Okay naman yung resulta natin, at
yung pagod natin, yung effort natin na madaling araw tayong bumibira. Ayan, nagbunga na. Ba? Sabi nga may kapalit din yan. Hintayin mo lang. Nakakatuwa lang dahil ang bilis ng lumaki mga kabady, oh. Size stress na to. Kung talagang mahal ang kalamansi, pwede nang pilitin to. Pwede nang persahin pitasin to. Pero sa ngayon, hindi pa natin papipitas yan. Gusto ko yung malalaki, yung 0 o kaya 1 yung size nya. Ano ba kalaki yan? Hanap tayo na medyo malaking bunga na pangpitas. Saan ba ako nakakita? Ito ganito mga kaso, ano na to, medyo dilaw na to, pero ganito size dapat mga kabady. Ito mga uno na to kalaki. 1. Yung 0 medyo malaki na ganun, pero berde. So lalaki yan kasi ano yan kumbaga basal at bungang puno kung tawagin nila. Basta may pagkain. Pero pag hindi natin pinakain niya, may pagkain naman sila mga kabady, yan may pataba. Hindi masyadong malusaw nung nakaraang tubig natin. Pero ngayon, yung tinubigan natin na natapos natin kahapon, medyo nalusaw na. So ngayon din pala mga kabady, yun nga, sabi ko sa inyo, darating yung pula nating papaya na 470 puno. Bukod pa doon, nagpa-order na rin ako kay Mrs. ng pataba na triple 14 na 8 bulto. Kasi may dalawa pa tayo dito, i-prepare na natin doon sa kabila doon. Sabay-sabay na natin yung gastos, di baling walang matira. Basta merong pagkain yung mga kalamansi natin, laban na tayo dyan. Sad-sad na yung tubig natin, lilipat ko dito sa kabila. Poproblemahin na lang naman natin ngayon yung every magtutubig tayo, diesel. At saka yung pailan nilang boteng gamot na pang spray natin dito. Yun na lang ang problema natin yan. Pero madali lang solusyonan yun. Basta may pananalig tayo sa Panginoon, siya ang bahalang mag-provide niya. So dito sa area na to mga kabady, yung 800 puno natin, isang beses pa lang tayo nag-apply ng triple 14. Yan pa lang. Ilang bulto ba yan? 8 bulto. So susundan pa natin ulit yan pagka yung bulaklak na huli na yan lumaki na. Sundan natin ng mga 8 uli. Depende sa dami. Pagka medyo marami, gagawin natin 10. Pagka katamtaman lang, kahit mga 8 pwede na rin. Yun ang pang susunod natin para mapalaki niya rin yung mga gaya ng ganito mga kabady, o yung mga bagong bunga na maliliit. Ayan yung mga bago na yan. Ayan yung mga maliliit na yan. Para mga ganyan, para mapalaki niya ang maganda. Ayan, marami kasi ganito mga kabady. Ayan, mga ganyang kalalaki. Munggo, size ng munggo. Ayan, marami silang ganyan, yung mga huling natin bunga, para mapalaki niya ng gusto yan. Yan, mga ganyan, mga ganyan. Marami yan mga kabady. Tingin ko mas marami pa yung pangalawa kaysa doon sa una. Yun yung aalagaan din natin. Kaya bumalik tayo sa pag-spray dito. Magkasabay kasing in-spray yan mga kabady, yan tsaka ito yung sa kabila natin to, tsaka ito. Tapos bumalik tayo ulit dito ng every 2 days. Dahil nga dito sa mga bulaklak na yan, ito yung mga kabady, mga brown na yan. Dahil dyan, so possible na bumalik tayo ulit o umulit tayo ulit. Dahil sa tingin ko maglalabas na naman siya ulit mga kabady ng panibagong bulaklak, yung ibang mga sanga na magugulang, o yung ibang mga dahon na magugulang.
Tingin ko maglalabas siya ulit kasi maga eh. Parang ganito mga kabady oh. Yun oh. Ito yung mga magugulang na dahon na yan, nakamolde oh. Tsaka yan kasi yan mga kabady, marami din yan. Yun oh. Kahit maka 50% lang tayo doon sa mga habol na yan eh, pwede na. Lumukyok yung sa taas oh. Ayan oh, ang linaw ng mga kilkilin nila mga kabady. Ayan oh, ito nyo oh. Ito mga kabady, bulaklak yan. Ito pa oh. Sabi ko maglalabas pa ka ako. Ito mga kabady oh. Ganito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, bulaklak na po yung lumabas mga kabady oh. Oh. Ang bulaklak na. Marami pa rin ibibigay. Kaya naman dito mga kabady, sunod-sunod yung bunga niya. Kaya sa tansya ko dito mga kabady, hanggang May mayroon tayong mapipitas dito eh. Yung mga pahulin na to, yung mga gamunggo kalalaki, yung mga ganyan. Kaya possible yan hanggang May may makukuha tayong bunga. Malay nyo sa buwan na yun, maganda na, talagang maganda presyo, di ba? Lapit na sumadsad yung tubig natin. Natutuyo na yan mga kabady, bunga. Para ito sa kabilanan. Yan. Mukha lang silang walang bunga mga kabady, kasi maliliit pa. Pagka ganito na size niyan, kitang kita na yan. Pero ang dami, ang kapal oh. Ay, naging ano to ah. Natusok ng ano to oh. Patakte oh. Kabukol-bukol na. Lalaglag din naman yan. Pero yung iba, mayroon din siyang itutuloy. Yan, may mga ganyan oh. Pagka ganito na yan, by March, lumalabas pang bulaklak, pahabol. Kaya mapapahabol din tayo, obligado ng pag-i-spray. Ito na yung tubig natin, nakadalawang tudling na tayo mula kanina. Kaya magmula dito sa paligid na yan, saka magmula doon sa may paligid doon, nakadalawa na tayo. Nakakahapon hanggang dyan. Wah! Kaya magkape si Kaka. Kape muna tayo. Lipat ko lang tulonan natin. Pero doon na siya tumapot sa kabila. Kasya na yan. Kaya naman tagos oh. Pati sa ilalim tagos. Lambot yung gitna. Karekta ba naman eh. Narinig yung tunog mga kabady? Oh? Ano yun? Ano naman butas? Parang kumukulong tubig o nahuhulog sa biyak. Kala ko may motor na parating na 2-stroke eh. Galing nga tumutunog dito. Possible yun ano, sumisip-sip ng tubig yung ilalim, kaya nagkakaroon ng tunog. Peta pa, bata saya.